God's strength in weakness. Ingon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Gingon, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. So, din yung mga kaitsunan sa Apostol Paul, no? Nga, iyang gisulti, nga sapat na ang grasya sa Diyos nga mao'y naghatag siya o pusong power is made perfect in weakness. Nindot yung mga kaisunan ang statement ng Apostol Pablo din sa mga taga-Korinto. Wala, inahanglan sa matagusakan ako nga sa panahon ng mga gilata, wala tayo laing nungan kundi ang Diyos. Mga kaisunan. So, everyone experiences moment of weakness. First, physically. Second, emotionally. And third, spiritually. Kanang po nakabutang mga kaisunan. Mauna yung mga panuya sa tuwa. No, kasagaran ako na yung experience sa pagkakaroon, sa mga bulot na panahon, o sa mga nilabay na panahon na atong experience na. Base ng mga kaisunan, pag-abot sa panahon ng pinakadakong problema na maabot sa ato kasi mong bibata. Tingnan pa rin, the word teaches us to rely on our own strength, but God calls us to depend on Him. Hindi sa kalimutan mga kaisunan, kasagaran akong malulog, labi na sa outside, no? Kaya niyo na. Nung ikaw pa. Pero, mga kaisunan, that is wrong. Ang the best na isulti, kaya niyo na, kaya na ang Diyos. Dili man niyo mahimo ang usa ka butang mga kaisunan, kung dili tuod sa Diyos. Muna nga, sa ato ang kaugalingon, ayaw di pag-rely sa inyong puso. Pag-rely niya sa inyo. Kaya kung mag-rely na ka sa inyong puso mga kaisunan, pag-abot sa panahon, down ka. Mag-give up ka. Pero kung rely ka diya sa Ginoo, isang paman sa unsa kadako ng mga problema, magpadahil ka. Kaya naman, naamang kayo isandigan mo ang Diyos. Naamang kayo isandigan sa iyong puso mo ang Diyos mga kaisunan. Tingnan mo na diri, Paul testimony in 2 Corinthians 12 verse 9 to 10 show us how God's power is revealed through our weakness. Dito i-manifest mga kaisunan na itungod sa iyang power nga sa ato ang weakness na mako'y magpalipon sa ato labi na sa ato ang relasyon niya sa Diyos. So una, the reality of human weakness. What is the reality? Tingnan niya sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So the main weakness of human weakness is sin. Itang tanan nakasala sa Diyos, may tungod sa ato ang mga weakness. Weakness comes in many forms. First, physical sickness. Tungod sa ato ang physical sickness mga kaisunan, nakalimutan niya sa Diyos. Kaya tungod sa physical weakness, nakalimutan sa Diyos, kung saan naman ito po, makasata. Imbis kayo ang physical mga kaisunan nga nagluya, imbis mo doon ka sa Diyos, napalayo ka naman ka sa Diyos.
karon kaya nagpalayo ka sa Diyos, ang mahitabo, nakasala. Muna nga gisulti rin, for all have sinned, kaya kung kitang tao, kitang mga tao, na ay kaliyahon. Wala'y tao na dili magluya. Sa pag-unsa yung nahinsog, kung wakay kwarta, magluya daw kayo nila. Tao ka. Isang pagpila na may tamis sa iyong mga inom niya. Pero kung wakay kwarta, magpiling ka. Physical, na kaisong na. Emotional, no? Pero diri, mahalang magluya ta. Kung wakay kwarta, magkaisong na masabihin ka makasta. No? Doon sa Ginoo, God will provide. Ikatulo, emotional, grief, anxiety. Karena emotional kayo mga kaisunan. Diba? Gusto mo din sa Ginoo na ato, ang sunod sa itong kasikasin, atong isulti niya sa iya, atong ipagawas. Kaya kung atong ipagawas mga kaisunan, isulti na ito sa iya, buot pasabot, wala ka nakalimot sa Diyos. Ato ang iluom. Kung dili na ito iluom sa Diyos, sa inyo tabo. Kadugay, magkadugay na magkadugay. Taas na may tagisan sa diya sa Diyos. Kaupat, spiritual. Temptation, struggle with sin. Diba? Muna yung mga kaisunan, tungkol sa human weakness, ang atong spiritual, magluya ko na. Sama sa isulti kanina na kung mga pila na kaduli-duli ka maka-attend o worship, maulaw na muna. Muro sa mulo na ito. Yung mga spiritual weakness, pagulong sa pagkasala. Temptation, dahil kay temptation, struggle. Dahil kay mga struggle sa itong kinabuhi. That is the reality of human weakness. Muna pinahanggan ta, marimay kayo na tungo sa pulong sa Diyos. So, acknowledging our weakness is the first step towards experiencing God's strength. Nindot kayo mga kaisunan. Na ang ako ang weakness, that's the first step para mag-move forward ka diha sa Diyos. Para ang Diyos mao'y maghatag ka na ito usog mga kaisunan. Kaya ang Diyos mao ang atong puso. Bisan pa man mga kaisunan sa atong mga dalampanan sa atong pinabuhi. Wala nang bilahin pa.